Sa kabanatang ito, matinding bakbakan ang magaganap sa pagitan nina Hajime Saito at Tanaka Shinbei, isang sagupaan ng dalawang mandirigmang kilala sa kanilang brutal na estilo ng pakikipaglaban. Sino kaya ang mangangibabaw sa labang ito ng dalawang uhaw sa tunggalian? Biglang magsisilitawan ang mga kakampi ni Tanaka Shinbei, kasama pa mismo ang pinakamataas na pinuno ng mga assassin. Napakarami nila, at ang kanilang presensya ay lalong magpapataas ng tensyon sa labanan. Makikita silang nakaposisyon sa bubungan, handang sumalakay anumang sandali. Samantala, isang nakakikilabot na revelasyon ang yayanig kay Isami matapos niyang matuklasan na may traitor sa hanay ng kanyang mga kasamahan. Lalo pang titindi ang tensyon ng isiwalat mismo ng leader ng Ezo clan ang pagkakakilanlan ng taksil na ito. Sa bigat ng natuklasan, panghihinaan ng loob si Isami at haharap sa isang matinding pagsubok. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Coops, Manga Moto nagbabalik. Shinsengumi Requiem Kabanata 21. Pagtutuos laban sa halimaw. Sa umpisa ng kabanata, sa ilalim ng liwanag ng kabilugan ng buwan, dumating si Hajime Saito upang tulungan sina Hijikata at Koto sa laban kay Tanaka Shinbei. Hindi nagustuhan ni Shinbei ang pagdating ni Saito at galit na nasabi, ang biglaang pag-atake ng hindi inaasahan ay isang napakaduwag na galaw. Ngunit sa halip na magalit, nakangiti lamang na sumagot si Saito, huwag mo ngang sabihin yan, ikaw na halimaw. Nanlaki ang mga mata ni Shinbei sa matinding galit. Hindi kayo makakatakas. Papatayin kita, Saito, ano man ang mangyari. Hindi natinag si Saito. Ikaw ang huling taong may karapatang magsabi niyan sa akin, sagot niya ng malamig at puno ng kumpiyansa. Nagkatitigan ng matindi ang dalawa, parehong handa ng sumalakay sa anumang sandali. Naramdaman ni Koto ang nakakapanindig balahibong presensya ng kamatayan na bumalot sa paligid nina Hajime Saito at Tanaka Shinbei. Samantala, natulala naman si Hijikata sa kanyang kinatatayuan, hindi makapaniwala sa tensyon ng sagupaan. Mabilis na umatake si Shinbei, agad na nakalapit kay Saito sa bilis ng kanyang pagkilos. Nagulat si Hijikata sa bilis ng paglusob ni Shinbei, kitang-kita sa kanyang kilos ang matinding pagnanasa nitong pumatay. Sa isang iglap, pinakawalan ni Shinbei ang isang napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang espada. Sa lakas ng kanyang sword slash, nabali at tumilapon ang kalahati ng katana ni Saito. Sa kabila ng pagtatangkang dumpensa, tinamaan pa rin si Saito sa dibdib. Sa isip niya, anong klaseng espada ang gamit ng kanyang kalaban? At anong uri ng lakas ang taglay ng halimaw na ito? Habang siya'y napapaisip, natukoy naman ni Hijikata ang estilong ginamit ni Shinbei, Jigenryu, isang malupit na estilo ng espada na kadalasang ginagamit ng mga mandirigma mula sa Satsuma clan. Galing ba siya sa Satsuma? Tanong ni Hijikata sa kanyang sarili. Para kay Shinbei, isang duwag si Saito dahil puro depensa lamang ito. Muling bumwelo si Shinbei, handa na sa isa pang mapaminsalang atake, isang sword slash na siguradong tatapos sa buhay ni Saito. Napansin ni Koto ang sword technique na gagamitin ni Shinbei, isang spin ng double strike na tiyak na tatama kay Saito na wala ng balanseng pangdepensa. Napasigaw si Hijikata upang balon ang kanyang kaibigan sa paparating na atake. Ngunit sa isang iglap, bago pa tumama ang espada ni Shinbei, nagawa ni Saito na gamitin ang hawakan ng kanyang sirang katana upang tamaan ang kamay ng kalaban, inililihis paitaas ang direksyon ng kanyang espada. Isang galaw na tanging isang veterano lamang ang makakagawa. Napamulagat si Shinbei, hindi makapaniwala sa bilis ng desisyon at diskarte ni Saito. Maging sina Koto at Hijikata ay nagulat sa estratehikong hakbang ng kanilang kakampi, sa loob lamang ng isang saglit, nagawa niyang baligtarin ang alanganing sitwasyon. Mabilis na umatras si Saito upang makakuha ng maayos na distansya. Napatingin siya sa kanyang sugat sa dibdib ngunit hindi niya ito alintana. Samantala, lalong nag-alab sa galit si Shinbei, at sa gigil niya, hindi niya agad napansin ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Hindi ka ba nakakaramdam ng sakit? Tanong ni Saito sa malamig na boses. Napakunot noo si Shinbei. Anong pinagsasabi mo? Wika niya. Ngunit nang mapatingin siya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan, sa kanya lamang naramdaman ang matinding hapdi, nakatarak na pala sa kanyang hita ang espada ni Saito. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi niya namalayan ang pag-counter-attack ni Saito. At ang mas masaklap, ang katana ni Saito ay may talim na mistulang lagari, kaya tiyak na magiging mas masakit ito kung bubunutin. Hindi makapaniwala si Koto sa kanyang nasaksihan, habang si Hijikata naman ay bahagyang natulala, waring hindi agad makapag-isip ng malinaw.
Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag, bakit ngayon lang nagre-reaksyon si Shinbei sa sakit? Kanina lamang, tila wala siyang nararamdaman, animoy manhid sa sugat na natamo. Ngunit nang mapalingon siya sa kanyang pinsala, saka lamang sumidhi ang hapdi, isang sakit na bomb-alot sa kanya na parang pinagsakloban ng langit at lupa, waring katapusan na ng mundo. Nanginginig man ang katawan, tinangkang bunutin pere ni Shinbei ang katana mula sa kanyang hita, ngunit habang ginagawa niya ito, lalo lamang lumalim ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa gabing iyon, ang itinuring niyang madaling panalo ay biglang naging isang matinding pagsubok laban sa isang tunay na mandirigma, si Hajime Saito. Dinilaan ni Saito ang dugo mula sa kanyang kamay na animoy lalong inaasar si Tanaka Shinbei. Kasabay nito, mayabang niyang sinabi kung aling parte ng katawan ni Shinbei ang kanyang susunod na aatakihin, ang kaliwang braso ba o ang kanang binti naman. Sa tindi ng galit, sumigaw si Tanaka Shinbei na gagawin niyang Daruma doll si Saito. Para sa mga hindi pamilyar, ang Daruma doll ay isang tradisyonal na figurang Hapones na madalas ginagamit bilang isang good luck charm o talisman. Sa matinding determinasyon, puwersahang binunot ni Shinbei ang nakatarak na katana sa kanyang binti. Sa kabila ng sakit, hindi niya pinansin ang sugat at sa halip ay matalim niyang tinitigan si Saito. Ang kanyang tingin ay puno ng galit, ngunit si Saito naman ay nanatiling kalmado, waring iniinsulto si Shinbei sa pamamagitan ng kanyang tingin. Nang tuluyan nang natanggal ni Shinbei ang espada, agad niyang sinigawan si Saito, ipinaalam na papatayin niya ito. Kasabay ng kanyang sigaw, lumusab siya, puno ng puot at pagnanais na gumanti. Parang baliw na paulit-ulit na sinisigaw ni Shinbei na papatayin niya si Saito. Sa kanyang matinding galit, muli siyang umatake ng isa pang nakamamatay na sword slash. Sa kabila nito, imbes na matakot, pinuri pa siya ni Hajime Saito, na para bang naaaliw sa pagiging agresibo ni Shinbei. Biglang, mula sa kung saan, isang maliit na lalagyan ng tubig ang biglang naitapon sa pagitan ni Saito at Shinbei. Sa isang iglap, pumutok ang lalagyan at nagkalat ang tubig sa paligid, saglit na pinutol ang kanilang matinding laban. Pareho silang nagulat sa pangyayari, dahilan upang mapatigil si Shinbei. Napatingin si Saito sa paligid at nagtanong, ano ba ang nangyayari? Iyon pala, dumating na sina Isami Kondo at ang kanilang mga kasamahan mula sa Miburo Shigumi. May bahagyang pagkaalarma sa kanyang mukha, sinabi ni Isami, hindi ako fan ng mga sorpresang pag-atake, aniya. Ang tinutukoy niya dito ay si Shinbei na mismo mga cops, na mahilig sa mga patraidor na pag-atake. Sa di kalayuan, nanlaki ang mga mata ni Hijikata, halatang hindi rin inaasahan ang kanilang pagdating. Kasama ng grupo sina Todo, Shinpachi, Okita Soji at Harada. Napag-alaman na si Todo Haisuke ang naghagis ng lalagyan ng tubig kay Tanaka Shinbei. Sa pabirong tono, sinabi ni Todo, ibabalik ko lang ang pabor, syempre, may kasama pang estilo. Bago pa makasagot si Shinbei, idinugtong pa niya, sabi nga nila, kasama ng mga buto ng kabayo ang ihi ng kabayo. Napabuntong hininga na lang si Saito sa nangyari, habang si Shinbei naman ay nagngangalit sa galit sa ginawang panggugulo ng grupo. Halatang hindi niya matanggap ang nangyari. Huwag kang magsalita ng ganyan, paalala ni Isami kay Shinbei. Mahilig ka rin naman sa mga sorpresang pag-atake, hindi ba? Sa kabila ng inis, hindi maiwasang mapangiti ni Todo Haisuke. Ano Shinbei? Galit ka ba dahil kinopya namin ang signature move mo? Hindi na nakapagtimpi si Shinbei. Sa mabilis na paggalaw, tumalon siya sa bubungan at isinigaw, isang araw, makakaganti rin ako. Sisiguraduhin kong pagpipira-pirasuhin ko kayong lahat, Miburo Shigumi. Mabilis na naghandang humabol si Todo, ngunit agad siyang pinigilan ni Isami. Sa halip, tahimik na napatingin sina Koto, Saito, at Hijikata sa bubong, kung saan lumabas na rin ang mga kasamahan ni Shinbei. Kasama na rin ang leader ng mga assassin na dati pinagsilbihan ni Koto. Nakita ni Hijikata kung paano matamang tinitigan ng leader ng mga assassin si Koto. Agad niyang hinaranggan si Koto, tila sinasabing hindi siya dapat lumapit sa dati niyang pinuno. Ilang saglit lang, mabilis na umalis ang grupo ng mga assassin, hindi na nakipaglaban pa. Habang pinagmamasdan ang kanilang pag-alis, bumantong hininga si Saito. Hindi na natin sila mahahabol, kung kailan naman nagiging masaya na ang nangyayari. Napakamot siya sa ulo, halatang nanghihinayang na nakatakas ang kanyang kalaban. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, bigla siyang dinumog ni Isami, Soji, at Todo. Saito, masiglang sigaw ni Isami Kondo habang niyakap siya ng mahigpit. Halos hindi makahinga si Saito sa biglang pagdumog ng kanyang mga kasama. Napatingin lang si Hijikata sa kanila at sinabing, kanina lang parang nasa battlefield tayo.
Ngayon naman, para tayong mga batang naglalaro. Kinabukasan, sa Komyoji Temple, pinaligiran ng mga miyembro ng Eizo clan si Koto. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa habang isa sa kanila ang nagsabing, ito ang babaeng nakasalubong ni Mochizuki noong gabing naganap ang insidente. Tiningnan nila si Koto mula ulo hanggang paa. Ang buhok niyang kasing pula ng apoy, at ang matang kasing asul ng langit. Mahigpit ang boses ng isang mandirigma habang diretsyong tinanong si Koto, sino ang nagpadala sa iyo sa lugar na iyon? Huwag mong isipin na magpipigil kami sa iyo, kahit na isa kang babae. Ayon sa naibigay na impormasyon ni Hijikata sa kanila, minanipula si Koto ni Kusaka Gensui ng Chosho, aniya, puno ng katiyakan. Pero alam natin na hindi kailanman aamin ang Chosho sa kahit anong koneksyon kay Koto. Habang tinatanong ng mga kalalakihan si Koto, nakatingin lamang sina Todo at Yamanami, tahimik na nagmamasid sa kaganapan. Isa sa mga nagtatanong ay nagsalita, matalim ang tinig, at sinabing ang babae sa kanilang harapan ay isa lamang assassin o, sa pinakamalala, isang disposable tool na maaaring itapon anumang oras. Hindi rin kumibo sina Hijikata, Soji Okita, at Isami habang patuloy ang pagtatanong ng mga miyembro ng Eizo clan kay Koto. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong, nanatiling tahimik si Koto, hindi man lang natinag. Isang lalaki mula sa pangkat ang naiinip na, at sa pagkadismaya, nagalit ito. Sa inis, sinabi niyang marahil ay oras na para ipadama kay Koto ang sakit bilang kaparusahan sa kanyang pananahimik. Sa isang iglap mula sa kanyang pagkakaluhod, mabilis na gumalaw si Koto. Sa isang mabilis at tiyak na kilos, tinarget niya ang katana ng lalaking pinakamalapit sa kanya. Tagumpay niyang naagaw ang sandata, dahilan upang magulat hindi lamang ang lalaking paatake kundi pati na rin si Hijikata. Napagtanto nilang nag-aakma si Koto na tumakas, at agad siyang hinamon ng mga miyembro ng Eizo kung nais pa ba niyang lumaban sa kanila. Sinubukan siyang pigilan ni Hijikata, ngunit sumagot si Koto sa tinig na puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na akong matatawag na tahanan. Wala na akong dahilan para mabuhay, wika niya. Dito napansin ni Hijikata na itinutok na ni Koto ang katana sa sarili niyang leeg. Nang makita niya ang mabilis na paggalaw ni Koto upang isaksak ito sa sarili, dali-dali siyang sumugod upang pigilan siya. Ngunit alam niyang hindi siya aabot sa oras. Bigla na lang, mula sa kung saan, isang kamay ang nagpahinto sa katana ni Koto. Napamulagat si Hijikata, Koto, at maging ang mga miyembro ng Eizo sa hindi inaasahang pangyayari. Isang boses ang pumuno sa katahimikan, matigas ngunit may halong pangungutya. Tama na Koto, maupo ka at manood na lang. At sa kanyang pagtataka, ang taong pumihil sa kanya ay walang iba kundi ang mismong pinuno ng Eizo clan, si Lord Katamori. Sa isang iglap, malakas na sinampal ni Katamori si Koto, dahilan upang matilapon ito papalayo. Matapos nito, mahigpit siyang tumingin kay Koto at itinuro ang isang puno na nasa malapit. Alam mo ba kung anong puno iyan? Tanong niya. Dahan-dahang nilingon ni Koto ang punong tinutukoy ni Katamori. Sa sandaling iyon, nagpatuloy sa pagsasalita ang pinuno ng Eizo. Ang punong iyan ay pinaghirapan ni Mochizuki, ang taong pinutulan mo ng mga daliri sa kaliwang kamay. Kahit pa nawala ang kalahati ng kanyang kakayahan, hindi siya sumuko. Kahit masakit, nagpatuloy siya sa pag-eensayo. At iyang mga bakas ng pinsala sa punong iyan. Iyan ang marka ng kanyang pagsisikap. Patuloy ang paliwanag ni Katamori habang matamang nakikinig si Koto, si Mochizuki ay hindi tumigil sa pagsasanay kahit hindi niya magamit ang kanyang isang kamay. Ginamit niya ang natitira niyang lakas upang ipagpatuloy ang kanyang tungkulin sa Eizo, dahil ayaw niya maging walang pakinabang sa amin. Ang bakas sa punong iyan ay marka ng kanyang kaluluwa. Napayuko si Koto, unti-unting natatanto ang bigat ng kanyang mga nagawa. Ngunit hindi pa tapos si Katamori. Kaya makinig ka, Koto. Hindi kita hahayaan na mamatay ng ganun kadali. Hindi pa tapos ang lahat. Kailangan mong maramdaman ang sakit ng patuloy na pagkabuhay, dahil may utang ka sa Eizo. Utang mo ang pagputol sa mga daliri ni Mochizuki at ang buhay ng mga miyembro ng Eizo clan na nagbuwis para sa bayan. Napuno ng lungkot ang paligid. Ang mga kasapi ng Eizo na naruroon ay hindi na napigilan ang kanilang mga luha, habang si Koto naman ay nagsimulang lumuha, kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga balikat sa bigat ng kanyang pagsisisi. Tahimik siyang nakaluhod sa harapan ni Lord Katamori, tinatanggap ang kanyang kasalanan. Ilang sandali pa, magkasama sina Isami at Katamori sa isang pag-uusap. Matapos ang lahat ng nangyari, humingi ng tawad si Katamori kay Isami, subalit isang malamig na tugon lamang ang ibinigay ni Isami. Wala akong pakialam doon.
Ngunit hindi pa natatapos ang usapan. Sa seryosong tinig, sinabi ni Katamori na may isang mahalagang impormasyon siyang ipapaalam kay Isami. Napakunot noo si Isami at nagtanong, ano iyon? Ibinunyag ni Katamori na may impormasyon tungkol sa city patrols ng Ezo Domain na naisiwalat sa mga outsiders. Nagulat si Isami sa narinig, lalo na nang marinig niya ang mga pangalan ng 2 taong sangkot, sina Tanaka Shinbei at Okada Izo. Sila ang mga outsiders na tinutukoy ni Katamori. 6 na patrol ang pinatay ni Tanaka Shinbei at Okada Izo, at ngayon, may nagtatanong sa mga samurai ng Miburo Shigumi tungkol sa kanilang ruta. Lalong lumalim ang ekspresyon ni Isami. Sino ang nagsiwalat ng impormasyon? Tanong niya. Mabigat ang boses ni Katamori nang siya ay sumagot. Ayaw ko sanang paniwalaan, ngunit sa pagkakataong ito, wala akong ibang pagpipilian kundi sabihin ito. Ang traidor ay isa sa iyong mga kasamahan. Si Abiru Aizaber ang naglabas ng maseselang impormasyon, tugon ni Lord Katamori. Napasinghap si Isami. Hindi siya makapaniwala. Sa isang iglap, nagbago ang lahat ng kanyang iniisip. Sa pagkakataong iyon, ang tiwala niya sa ilan niyang kasamahan ay nagsimulang mabasag. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina. Sa bawat pahina, sinidyan, pusis ng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa Ragnarok, siya'y dagdapang sa laysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huling pagkilay. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang